Simula pa lang ng video, alam mong may matututuhan ka. Pero ang tanong, handa ka bang marinig ang hindi sinasabi ng iba tungkol sa mga money? Maraming senior ang iniisip, wala namang masama sa money. Natural yan, di ba? Pero ang hindi alam ng nakararami, may ilang uri ng money na kapag tuloy-tuloy mong kinain, pwede kang humantong sa dialysis, sa alta presyon, o sa isang tahimik na atake sa puso. Oo, maliwanag kong sinasabi, hindi lahat ng money ay magkapareho. At kung ikaw ay 60, 70 o 80 anyos na, ang katawan mo ay hindi na rin katulad ng dati. Mas sensitibo na ito. Mas mabilis mapinsala. At ang masama, minsan akala mo healthy ang kinakain mo. Pero ito pala ang tahimik na dahilan ng pagkahina mo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 4 na uri ng money na dapat iwasan ng mga senior. At syempre, hindi lang tayo titigil sa takot. May 4 din tayong klase ng money na makatutulong para mapanatili ang tibay ng iyong katawan, ganda ng balat, at sigla ng isipan habang tumatanda. Pero bago ang lahat, nais kong marinig ang opinion mo. Ano ang money na palagi mong kinakain ngayon? I-type mo sa comments, money ko ngayon, funny, as kung tignan natin kung ito ba'y kasama sa delikado o sa nakabubuti. Alam mo dito sa gintong edad, hindi ka lang nanonood ng video, kasama ka sa kwento. Lahat ng komento mo, binabasa ko. Lahat ng reaksyon mo, mahalaga. Dahil ang layunin natin ay simple, makatanda ng may dangal, may lakas at may alam. Kaya't umpisahan na natin ang unang uri ng money. Pero tandaan, sa dulo ng video, malalaman mo rin kung alin sa mga mani ang makatutulong hindi lang sa katawan mo, kundi pati sa memorya mo. Isa, inasnan na kasoy. Sa barangay ng Maligaya, may isang ginang na ang pangalan ay Aling Floring, 75 anyos, dating guro sa elementarya at kilala sa kanilang lugar bilang lola ng masasarap na merienda. Tuwing hapon, nakaupo siya sa kanyang duyan, may hawak na munting platitong may laman na sinangag na kasoy. Natural to, mas masustansya kaysa sa chichirya, aniya habang nangumunguya. Pero ilang linggo lamang ang lumipas, napansin ng kanyang anak na palaging namamaga ang paa ni Aling Floring. Nagreklamo rin ito ng pananakit sa bandang puson at madalas na pagkapagod. Nang dalhin siya sa doktor, isa sa mga payo ng nephrologist ay agad na itigil ang pagkain ng mga mani, lalo na raw ang kasoy na sinangag at inasnan. Ito ang hindi alam ng marami. Ang kasoy, lalo na kapag inasnan at niluto sa mataas na init, ay maaring magdala ng 3 matinding problema sa mga senyor. Una, mataas ito sa sodium. Isang maliit na dakot ng sinangag na kasoy ay maaaring magkaroon ng 200 mg o higit pa ng asin. Para sa katawan ng isang 60 anyos pataas, ang ganitong dami ay sapat na upang magpalala ng fluid retention, magpataas ng presyon ng dugo at magdulot ng dagdag na trabaho sa puso at bato. Para sa mga may congestive heart failure o iniinom na maintenance meds, ang kasoy ay parang tahimik na kontrabida sa katawan. Ikalawa, kapag sinangag sa mataas na temperatura, nawawala ang natural na enzymes nito. Ano ang ibig sabihin nito? Mas mahirap itong tunawin. Para sa mga may mahina ang panunaw, mabagal na metabolismo o may acid reflux, pwedeng magdulot ito ng bloating, pananakit ng tiyan o problema sa pagsipsip ng nutrients. Kaya kahit mukha itong malinis at lutong bahay, ang epekto nito ay maaring hindi mo agad maramdaman, pero unti-unti kang pinapahina. Ikatlo, madalas itong niluluto gamit ang murang vegetable oil na mataas sa omega-6 fats. At kapag sobra ang omega-6 sa katawan at kulang ka naman sa omega-3, nagre-resulta ito sa chronic inflammation. At alam naman natin, ang pamamaga ang tahimik na ugat ng mga sakit tulad ng arthritis, dementia at alta presyon. Ngayon, bakit ito mahalaga sa iyo? Kasi maaaring iniisip mong, konti lang naman ang kinakain ko.
Hindi siguro ganong kalala. Pero tandaan mo ito, sa edad na lampas 60, ang katawan ay hindi na nagpapatawad. Ang dati mong kayang lunukin at kalimutan, ngayon ay may kapalit, pagod, kirot o gamot. May isa pang problema na mas mapanganib kaysa sa asin at mantika, ang maling akala. Maraming senior ang iniisip na ang kasoy ay healthier alternative sa cookies, chips o sitsirya. Kaya sa tuwing nagka-crave, ito ang pinipili. Ang hindi nila alam, ang pinili nilang masustansya ay nagiging kapalit lang ng ibang anyo ng panganib. Sa puntong ito, nais kong itanong sa iyo, ikaw ba ay kumakain ng kasoy? Araw-araw ba? May asin ba? Sinangag ba ito? Kapag ang sagot ay oo, baka oras na para pansamantalang huminto, obserbahan ang katawan mo at tanungin ang sarili, ito ba ay nagpapalakas sa akin o tahimik na nagpapahina? Minsan ang isang maliit na platito ng mani ay hindi lang merienda. Isa na pala itong pasanin ng katawan na hindi mo lang agad napapansin. 2, mani peanuts. Kilala mo na siguro ito. Mura, madaling hanapin, at parang bahagi na ng kulturang Pilipino. Oo, ito ang mani makikita sa mga kanto, sa terminal, sa piyesta, sa candy bar, sa hapagkainan. Isang simpleng merienda na akala mo'y inosente, pero para sa mga senior, baka hindi ito kasing ligtas ng iniisip mo. Ang unang dapat malaman, ang mani ay hindi tunay na nut. Ito ay legume, mas malapit sa munggo kaysa sa kasoy. Pero hindi yan ang problema. Ang tunay na usapin ay kung paano ito nililikha, iniimbak at kinakain. Una sa lahat, kontaminasyon. Ang mani ay tumutubo sa ilalim ng lupa sa mainit at mahalumigmig na klima. Eksaktong kondisyon para sa pag-usbong ng aflatoxin. Ito ay isang klase ng amag na nakamamatay. Hindi ito basta amoy mo lang maaamoy, pero kapag tuloy-tuloy mong nakakain, lalo na kung hindi properly stored, unti-unti nitong sinisira ang atay. Para sa mga senior na may mahinang liver function o umiinom ng maintenance na gamot, ang aflatoxin ay hindi biro. Ikalawa, allergy. Alam nating lahat na ang mani ay isa sa mga pinakakaraniwang dahilan ng food allergy sa mundo. Pero kahit wala kang matinding reaction, maaring mayroon kang banayad na inflammation na hindi mo lang napapansin. Paminsan-minsan na pananakit ng tiyan, paninigas ng mga kasukasuan tuwing umaga, pagkahilo o panlalabo ng isip. Minsan hindi ito dahil sa edad, minsan dahil ito sa mani na araw-araw mong kinakain. Ikatlo, peanut butter. Akala ng marami healthy alternative ito sa palaman. Pero ang karamihan sa mga commercial na peanut butter ay puno ng hydrogenated oils, asukal at asin. Ang resulta, mataas na cholesterol, insulin resistance, at biglaang pagtaas ng timbang, lalo na kung hindi ka na kasing aktibo tulad ng dati. Ang isang kutsarang palaman ay maaaring magdala ng kalabang hindi mo nakikita. Ika-4, portion control. Ang mani ay mataas sa calorie. Sa isang upuan, kaya mong maubos ang isang dakot. Pero tandaan mo, para sa isang senior na gustong kontrolin ang blood sugar o timbang, hindi lang kung ano ang kinakain ang mahalaga, kundi gaano karami. May isa pang sikretong panganib na hindi madalas pinag-uusapan, ang mental na pagkapuyat. Sa tuwing kumakain ka ng mani, lalo na sa gabi, maaaring hindi mo namamalayan na ito'y nagdudulot ng discomfort sa tiyan. At kapag hindi ka mahimbing ang tulog, unti-unti itong nagkakapatong. Fatigue, poor focus, iritasyon. Sa edad na lampas 60, ang tulog ay gamot. At ang mani sa maling oras o maling dami ay tahimik na umaagaw sa ginhawa mo. Ngayon, baka itanong mo, hindi ba mayaman sa protein ang mani? Oo. Pero para sa mga senior, hindi lang sustansya ang sukatan ng kabutihan. Kailangan nating isaalang-alang ang reaksyon ng katawan, ang kombinasyon sa ibang kinakain, at ang epekto nito araw-araw. At dito, ang mani, bagamat pamilyar at mura, ay hindi laging panalo.
Hindi namin sinasabing bawal ang mani sa lahat. Pero kung ikaw ay may mahina ang atay, sensitibong tiyan, alta presyon o mataas ang kolesterol, baka oras na para bawasan, suriin o tuluyang iwasan ito. At kung peanut butter ang kinagawian mo, tiyakin mong natural, walang asukal, walang asin at walang mantikang idinagdag. Sa mundo ng nutrisyon, ang tunay na kalaban ay hindi lang ang pagkain, kundi ang pagkakampante. Kung nagulat ka sa mga impormasyong ito, huwag kang mag-alala. Maraming senior ang may ganitong reaksyon. Ang mahalaga ay ngayon, alam mo na. At kapag alam mo na, may kapangyarihan kang pumili kung mananatili sa nakasanayan o magdedesisyon para sa mas malusog na bukas. Tatlo, Brazil nuts. Kapag narinig mong selenium, ano ang pumapasok sa isip mo? Siguro pampalakas ng immune system, proteksyon sa thyroid o suporta sa selula. At totoo naman, ang selenium ay isang mahalagang mineral. At saan natin ito makukuha ng sagana? Sa Brazil nuts. Pero gaya ng maraming bagay sa buhay, kahit ang mabuti kapag nasobrahan ay pwedeng maging mapanganib. At dito papasok ang panganib ng Brazil nuts sa mga senior. Alam mo ba na 1 o 2 piraso lang ng Brazil nuts ay sapat na upang maabot ang buong araw mong pangangailangan sa selenium? At kapag lampas ka roon, 5 piraso, 6 o 1 dakot, hindi lang ito extra. Ito ay toxicity. Ang sobrang selenium sa katawan ay hindi agad nagpaparamdam. Tahimik itong kumikilos. At ang mga sintomas, parang karaniwang suliranin ng isang senior, pagkapagod na hindi mawawala kahit matulog, marupok na kuko o nalalagas na buhok, paminsan-minsang pagkalito, mahinang kalamnan, hindi regular na tibok ng puso, kaya nga ito delikado. Kasi iniisip mo, baka dahil lang ito sa edad. Pero sa totoo lang, baka ito ay dahil lang sa ilang butil ng mani na kinain mo araw-araw. Lalo na para sa mga may thyroid problem, mahina ang atay o congestive heart failure, ang sobrang selenium ay hindi lang nakasasama. Pwede itong magpalala ng kasalukuyang kondisyon. At mas mahirap pang tukuyin dahil ang mga sintomas ay tinatanggap ng marami bilang normal na bahagi ng pagtanda. Dito papasok ang isang tahimik na anyo ng self-sabotage. Sa kagustuhan mong alagaan ang sarili, kumain ka ng Brazil nuts araw-araw. Hindi mo alam, ang pag-aalaga mong iyon ay nagiging sanhi ng iyong unti-unting paghina. At dahil walang nagsasabi sa iyo, tuloy lang ang gawaing yon, araw-araw, linggo-linggo. Para itong pag-inom ng gamot na hindi mo alam na hindi mo na pala kailangan. At ang katawan mo, hindi gaya ng dati, hindi na ito basta-basta nakakabawi. Kapag lumampas, minsan hindi na agad kayang itama. May isa pang aspeto na minsang hindi rin napapansin, ang laki ng Brazil nuts. Malaki ito, nakakabusog, at dahil masarap, madaling makakain ng marami. Lalo na kung idinadagdag sa trail mix o energy bar na healthy daw. Kaya ang tanong, nabibilang ka ba sa mga senior na hindi sinasadyang sobra sa selenium dahil sa Brazil nuts? Kung oo, baka ito na ang tamang oras upang mag-pause, magbawas o tuluyang iwasan ito. Dahil kapag pagod ka araw-araw at hindi mo malaman kung bakit, baka hindi edad ang dahilan. Baka isang maliit na butil lang na sobrang dami mo palang nakokonsumo. Sa huli, tandaan, ang Brazil nuts ay hindi masama. Pero ang sobrang Brazil nuts, lalo na sa katawan ng isang senior, ay tahimik na panganib. At sa yugtong ito ng buhay, hindi mo na kailangan ng dagdag pasanin, 4 candy-coated o minatamis na mani. Kapag dumaan ka sa grocery, siguradong may isang seksyon na palaging nagniningning, hindi dahil sa ilaw, kundi dahil sa mga nakadisplay na makikinang na pakete ng minatamis na mani. Chocolate-coated almonds, honey-glazed cashews, sugar-roasted peanuts. Ang ganda sa paningin, ang sarap sa imahinasyon. At sa dami ng senior na gustong umiwas sa cake o ice cream, ito ang nagiging
guilt-free treat. Pero ito ang hindi sinasabi sa iyo ng label. Bawat kagat ng minatamis na mani ay tahimik na kalaban ng katawan mo. Ang sugar coating, kahit manipis, ay may epekto sa blood sugar mo. Para sa mga may prediabetes o diabetes na halos kalahati ng mga Pilipinong senior na, ang ganitong pagkain ay maaring magdulot ng biglaang pagtaas ng glucose. Ang epekto, panghihina pagkatapos kumain, pagkakaroon ng cravings, biglaang iritasyon, at sa ilang kaso, hindi inaasahang pagtaas ng timbang. At hindi lang sa asukal nagtatapos ang problema. Karamihan sa mga minatamis na mani ay isinasangag din sa refined oils, madalas ay soybean o canola oil, na mataas sa omega-6. Kapag sobrang omega-6 kulang sa omega-3, anong nangyayari? Pamamaga sa loob ng katawan. At ang inflammation ay naguugat ng rayuma, pagkasira ng ugat at paghina ng memorya. Maaring hindi mo agad maramdaman pero kapag pinagsama-sama mo ito sa loob ng ilang buwan o taon, ramdam mo na lang. Mas mabilis kang mapagod, mas madalas sumakit ang kasu-kasuan, at mas mahirap na ang mag-focus o umalala. May isa pang panganib, ang psychological deception. Kapag sinabi mong, money lang naman to, hindi cake, napapaniwala mong healthy pa rin ang kinakain mo. Pero ang totoo, kapag binalutan na ito ng tsokolate, asukal, syrup o glaze, hindi na ito ang nut na kilala mo. Ito na ay isang panghimagas na nagtatago sa anyo ng meriendang healthy. At ito ang pinakamalungkot, maraming senior ang nalilinlang dito araw-araw. Hindi nila alam na ang kinagigiliwan nilang konting luho ay aktwal na nakaaapekto na sa tulog, lakas at immune system nila. Ngayon baka iniisip mo, paminsan-minsan lang naman, hindi siguro ganong kalala. Pero ang tanong, ilang paminsan ang pinagsama-sama sa loob ng isang buwan? Kung ito'y lingguhan, araw-araw, o tuwing gabi bago matulog, baka ito na ang dahilan kung bakit hindi ka nagaanong kasing sigla ng dati. At kung isa ka sa mga senior na nais mahabang buhay na may kalidad, ngayon ang tamang oras para baguhin ang small habit na ito. At kung sa puntong ito nararamdaman mong marami ka pang gustong matutunan para sa kalusugan mo, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel na ito. Hindi dahil gusto lang naming dumami ang subscriber, kundi dahil bawat video dito ay sadyang ginawa para sa kagaya mong may edad, may pangarap, at may karapatang tumanda ng malusog. Sa simpleng pag-subscribe mo, hindi lang impormasyon ang matatanggap mo, kundi proteksyon. Proteksyon mula sa maling akala at gabay mula sa tunay na siyensya. 5. Walnuts, tahimik, hindi matapang ang amoy, hindi rin ito sumisigaw sa packaging. Pero kung may isa mang uri ng mani na dapat laging kasama sa listahan ng mga senior, ito ay walang iba kundi ang walnuts. Hindi lang ito basta malasa. Ang bawat piraso ng walnut ay parang hugis utak at siguro hindi yan aksidente. Ayon sa mga pananaliksik, ang regular na pagkain ng walnuts ay malapit na konektado sa mas malakas na memorya, mas mababang tsansa ng demensya, at mas malinaw na pag-iisip habang tayo ay tumatanda. Ano ang sikreto nito? Omega-3 fatty acids, particular na ang alpha-linolenic acid, ALA, isang plant-based omega-3 na malakas ang epekto sa kalusugan ng puso at utak. Habang tumatanda tayo, bumabagal ang sirkulasyon, humihina ang daloy ng dugo sa utak. Pero ang omega-3 mula sa walnuts ay tumutulong upang manatiling elastiko ang ugat, bumaba ang bad cholesterol at maiwasan ang pamumuo ng dugo. Bukod pa rito, ang walnuts ay may mataas na antioxidant content. Ibig sabihin, tinutulungan nitong labanan ang oxidative stress, ang tahimik na proseso na unti-unting sumisira sa mga selula habang tayo'y tumatanda. Hindi lang iyan. Ang magnesium, copper at manganese sa walnuts ay nagpapalakas sa bone density at immune system. Dalawang bagay na madalas nang naaapektuhan sa edad na lampas 60. At kung ikaw ay may arthritis o pananakit ng kasukasuan,
Ang walnuts ay may anti-inflammatory properties na pwedeng makatulong upang mabawasan ang paninigas, kirot at pagod. Isang dakot lang bawat araw at maaari mong maramdaman ang epekto nito hindi lang sa katawan kundi sa isipan mo rin. Hindi mo kailangang ihalo sa salad o gourmet meal. Pwede itong ihalo sa oatmeal, iwisik sa lugaw, o kainin ng mag-isa habang nanonood ng TV. Tahimik lang ito, walang masyadong arte. Pero sa likod ng katahimikan nito, isang matibay na kakampi para sa mga kagaya mong may edad na, pero ayaw pa ring bumitaw sa lakas at talas. Kung ikaw ay naghanap ng meriendang hindi lang pampabusog, kundi tunay na pampahaba ng buhay, ito na yon. Ang walnut ay hindi uso, pero ito ang isa sa iilang bagay na hindi kailangan ng hype kasi matagal na itong epektibo. 6. Almonds. Tuwing umaga, bago mag-alas 6, bumabangon si Mang Ernesto. 74 na taong gulang, dating karpintero, at ngayon ay isang tahimik na lolo na mahilig sa lugaw at tsaa. Pero may isa siyang nakagawian na hindi pinapansin ng karamihan. Bago siya uminom ng mainit na tubig, kumakain siya ng 4 na binabad na almonds. Hindi ko ito ginagawa para sa ganda ng balat. Anya, ginagawa ko to para manatiling matino ang utak ko. At hindi siya nagkakamali. Ang almonds ay hindi lang basta masarap. Ito ay isa sa pinakamaalalahaning regalo ng kalikasan para sa katawan ng mga senior. Unang-una, sagana ito sa vitamin E, isang malakas na antioxidant na tumutulong magprotekta sa mga selula laban sa oxidative stress, ang dahilan ng mga kulubot, age spots at paghina ng memorya. Sa mga taong lampas na sa edad 60, ang vitamin E ay hindi na luho. Isa na itong pundasyon ng matinong pag-iisip. Pangalawa, ang almonds ay mayaman din sa magnesyo at calcium. Alam naman nating lahat, habang tumatanda tayo, humihina ang buto. At kung may osteoporosis ka o may kasaysayan ng pagkakabali, ang dalawang mineral na ito ay parang tagapagtanggol ng iyong balakang, tuhod at gulugod. Pangatlo, may taglay itong fiber at healthy fats na tumutulong mag-regulate ng blood sugar. Sa mga senior na may diabetes o prediabetes, ang almonds ay pwedeng maging matalinong pamalit sa matatamis o maalat na merienda. Pero ang tunay na lakas ng almonds ay nasa simplisidad nito. Hindi ito nangangailangan ng pagluluto, ng espesyal na resipe o kahit ng mamahaling preparasyon. Pwede mong ibabad sa tubig magdamag para mas madaling nguyain. At sa bawat kagat, para kang nagbibigay galang sa sarili mong katawan. Tulad ni Mang Ernesto, maaari mong gawing ritual ang pagkain ng almonds. Isang simpleng alaala na kahit sa pagtanda, mayroon ka pa ring control. Mayroon ka pa ring kakayahang pumili ng pagkain na hindi lang pampabusog, kundi pampatibay. Sa huli, ang tanong ay hindi kung may pera ka para bumili ng supplements. Ang tanong ay, pumipili ka ba araw-araw ng bagay na tunay na nag-aalaga sa'yo, tahimik man ito, pero tapat? At kung sagot mo ay oo, baka almonds na ang susunod mong kaibigan sa mesa. 7. Flax seeds. Tahimik lang silang nakatago sa mga garapon ng butil sa grocery. Hindi kasi naganda ng packaging. Hindi rin kasikat tulad ng almonds o kasoy. Pero kung alam lang ng karamihan ang taglay nitong lakas, baka flax seeds na ang bagong bida sa bawat almusal ng mga senior. Ang flax seeds ay isa sa mga pinakamayaman sa plant-based omega-3 fatty acids, particular na ang tinatawag na ALA o alpha-linolenic acid. Ang ALA ay kilalang tumutulong sa kalusugan ng puso, nagpapababa ng inflamasyon at nagpoprotekta sa mga ugat. Sa edad 60 taas, ang daloy ng dugo at tibay ng puso ay hindi na tulad ng dati, kaya't ang omega-3 ay hindi na lang optional. Isa na itong pangangailangan. Pero hindi dito nagtatapos ang galing ng flax seeds. Ito rin ay sagana sa soluble at insoluble fiber na parehong tumutulong sa pag-aayos ng panunaw, pagpigil sa constipation
at pag-stabilize ng blood sugar. Para sa mga senior na hirap sa pagdumi o may diabetes, ang isang kutsarang flax seeds kada araw ay maaaring magbigay ng tuloy-tuloy na ginhawa. Hindi mula sa gamot, kundi mula sa kalikasan mismo. May taglay rin itong tinatawag na lignans, isang compound na tumutulong sa balanse ng hormones, lalo na sa mga babaeng dumaan na sa menopause. Sa mga panahong pabago-bago ang pakiramdam, emosyon o sigla, ang lignans ay maituturing na tahimik na kakampi. Pero narito ang mahalagang tandaan. Ang buong flaxseed ay madalas hindi natutunaw ng katawan. Kaya kung gusto mong masulit ang benepisyo nito, dapat ay dinurog o ground ito bago kainin. Pwede mo itong ihalo sa lugaw, oatmeal, smoothie o kahit sa sabaw. Hindi ito nakaaapekto sa lasa, pero malaki ang epekto sa katawan. Hindi mo kailangang kumain ng marami. Isang kutsara lang bawat araw sapat na. At ang epekto, mas regular na pagdumi, mas kalmadong tiyan, mas malinaw na pakiramdam, at higit sa lahat tahimik na proteksyon sa puso't isipan. Sa pagtanda, hindi kailangan ng ingay. Minsan, ang tahimik na butil gaya ng flaxseed ang nagbibigay ng pinakamatibay na suporta. Walo, pistachio. Ang pistachio, madalas nakikita sa berde at parang social na packaging. Pero ang totoo, hindi ito pagkain lang ng may kaya. Ito ay isang kompletong nutrition package na bagay para sa mga senior na gusto ng kalusugan at kaligayahan sa isang kagat. Una, ang pistachio ay likas na mayaman sa fiber, protein at antioxidants. Sa bawat maliit na piraso, nakakakuha ka ng nutrisyong tumutulong sa muscle repair, pagpapababa ng kolesterol at protection laban sa oxidative stress. Para sa mga senior na unti-unting nawawala ng kalamnan dahil sa edad, ang pistachio ay nagbibigay ng plant-based na protina na madaling tunawin, mas magaan sa tiyan at hindi nagdudulot ng bloating tulad ng ilang mani. Pangalawa, ito ay mayaman sa potasyo at bitamina B6. Ang potassium ay mahalaga sa pagpapanatili ng normal na blood pressure at heart rhythm, habang ang vitamin B6 ay tumutulong sa immune system at mental clarity. Kaya kung gusto mong manatiling alerto, magaan ang pakiramdam, at malusog ang puso, pistachio ang isa sa pinaka-safe na piliin. At eto pa, ang pistachio ay isa sa iilang mani na may lutein at zeaxanthin, dalawang antioxidant na nagliligtas sa mata mula sa age-related vision loss. Kung may katarata o glaucoma sa pamilya mo, malaking tulong ang pistachio para sa paningin mo habang tumatanda ka. Ngunit bukod sa lahat ng sustansya nito, may isa pa itong tahimik na benepisyo. Tinuturuan ka nitong bumagal. Kailangan mo munang buksan ang shell bago mo makain. At sa sandaling iyon, ang pagkain ay hindi na lang basta kain. Nagiging intentional, may pahinga, may presensya. At baka yan ang kulang sa atin. Hindi lang pagkain ng tama, kundi pagkain ng may pagninilay. Kung napansin mong kahit papaano, parang mas kampante ka kapag may pistachio sa mesa mo. Ikaw ba yon? I-type mo nga sa comments, yes sa pistachio kung ito rin ang isa sa pinaka-pinagkakatiwalaan mong mani. At kung hindi mo pa ito sinusubukan, sabihin mo rin, gusto mo bang idagdag ito sa routine mo? Bakit oo o bakit hindi? Dahil sa bandang huli, ang pistachio ay hindi lang pampalasa ng bibig. Ito'y paalala ng pag-aalaga sa sarili. Sa paglipas ng panahon, hindi lang katawan ang nagbabago, pati ang mga desisyon natin. At sa bawat kagat ng mani, maaari kang mamili. Papahina ba ito sa'yo o patitibayin ka? Ngayon alam mo na kung alin ang dapat iwasan at alin ang dapat ipagpatuloy. At kung nakatulong ang video na ito sa iyong kaalaman at kalusugan, inaanyayahan kitang maging bahagi ng ating komunidad. Mag-iwan ka ng komento kung alin sa mga mani ang madalas mong kainin noon at anong pagbabagong gagawin mo simula ngayon. I-share mo ito sa kaibigan mong laging may mani sa bulsa. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ngayon na ang tamang panahon para sa mas matalino
mas malusog na bukas. Salamat sa tiwala. Dahil dito sa gintong edad, ikaw ay laging kasama.